Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And ngayon guys, pag-aaralan tayo. C++ activities tayo. Paano kumuha ng body mass index using C++ activities. Alam ko, alam nyo na to, pero susubukan natin sa coding kasi meron tayong dapat matutunan. Ano yon? Yung coding itself, kailangan mapamiliarize natin. Without further ado, alam ko, excited na kayo. Open na natin agad yung code editor na gagamitin natin. Okay? So, I'm going to use VS Code guys. And as you can see, eto na. Ayan, may mga practice na ako dito. So, as you can see, eto na guys, yung ating main function. Naka-declare na siya using C++. Ito na yung ating topic, BMI in C++. Ayan. Paano natin kukunin yung BMI? So, first, kailangan natin mag-declare ng variable. And talking about BMI, meron tayong tatlong variable na involved. So, bibigyan ko siya ng variable type na float, just in case, syempre may decimal value yan. Okay? And then, ano yun? Una, yung height. Ayan. Kailangan, tama ba yung spelling ko? Tapos, yung weight. And then, lastly, yung BMI. Okay? Yan yung main na tatlong variable na kailangan natin. Yung height ko ata, mali ata spelling. After natin ma-declare yung mga variable na yan, so anong next natin gagawin? So next natin is magka-character out tayo, magagawa tayo ng display or from. Anong gagawin natin? Syempre hingi natin kay user yung input para sa height and weight. So enter. Ayan, enter your height. Enter mo yung height mo. Okay, pagka-enter, saan masisave sa character in, masisave saan? Sa height na variable. End of the statement. Okay, nakuha na natin yung height. Another character out tayo. Ano naman hihingin natin? Syempre, enter your weight. Yung weight na ma-weight. Enter your weight. Saan masisave? Syempre, dun sa character in na variable weight. Ayan. End of the statement. After that, meron tayong gagawin. Since we're talking about height, anong height ba? Meters, foot, o centimeters? So, gagamitin natin si meters. So, mag-a-add ako ng another operation to convert yung height into centimeters. Let's assume na meters yung i-enter ni user. So, convert natin siya into centimeters. Paano yun? So, lagay na ako dito ng comment. Convert natin. Convert height to meter. Yeah. Convert natin yung height not into centimeters but to meter. Okay? So, dahil meron tayong conversion, magkakaroon na naman tayo ng another value. So, magagawa tayo ng another variable. Float pa rin yung aking variable type. Sabihin na lang natin ay HM na lang to. Height measurement. Okay? Then, ano magiging value niya? Kapag kayong i-enter ni user na height is i-divide natin sa 100.0. Okay? Yan yung magiging value niya. Okay guys. So, ngayon na meron na tayong pangkuha ng height and weight. Tapos, meron na rin tayong height conversion to be exact. Okay? Anong next? Diba? Paano natin makukuha ngayon yung BMI given the height and weight? Ano ang formula to get the body mass index? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable content. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So, I'm pretty sure high school tayo na pinag-aralan natin. So, in coding, syempre, itatranslate natin in coding. Sabihin natin na, i-declare natin yung BMI. Ano magiging value niya? Paano natin siya makukuha? Gagamit tayo ng PEMDAS dito. Si weight, i-divide natin siya sa product ni HM multiplied by itself. Okay? So, sa madaling sabi, yung height, ko-convert natin yan into meters. Diba? Ka-convert natin, i-multiply natin siya sa sarili niya. Kung ano yung sagot or yung product, i-divide natin sa weight. Then, we will get the BMI. Okay guys? Yan yung logic or operations para makuha natin or formula in coding para makuha natin yung body mass index. Of course, kailangan makuha muna natin yung height and weight. Then, i-multiply natin si weight by itself. Yung product, i-divide natin kay weight naman. Yung result, yun yung body mass index. Without further ado, subukan natin. For example, magka-character out ako dito. Lagay tayo ng string. Your BMI is, tapos i-connect natin yung BMI na makukuha natin. End line. Ayan. So, iraran ko to. Tignan natin. Hanapin natin yung missing semicolon ko. Yun. Nako po. Dalawa. Okay, guys. Ayan. Iran natin ulit. Ayan. Enter your height. So, sabihin natin yung height ko is 167. So, mako-convert yan into meters. Tapos, enter natin yung weight. Sabihin natin 60 kilograms. So, approximately, ang magiging body mass index ko is around 21. O, diba guys? Your BMI is 21 point. Kaya float yung ginamit natin kasi may decimal value tayo. Ngayon, sabihin natin, eto na yung code para makuha yung BMI. So, hindi naman enough yan, diba? Kailangan natin ma-determine kung obese ba tayo or we are underweight or overweight. It's another operation. Iwanan na natin to. Okay? Move forward tayo sa baba. Ito yung formula natin to get the BMI. Now, we're going to make a decision making. Depende dun sa BMI na makukuha natin. Magde-decide yung code natin kung siya ba ay obese or underweight. So, paano yun guys? Syempre, meron na tayong value, yung BMI. So, ang gagawin natin is decision making na. Ang tawag doon, kung naalala niyo, pinag-aralan natin is yung mga if-else statement. Okay guys? Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung
mga topic, yung mga code example, yung mga explanations, and so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So, lagay tayo ng if-else statement. Paano natin sisimulan? For example, eto sa dulo, nakuha na natin yung BMI. Anong next? So, ganito yan guys. Una, dahil if-else, so maglalagay tayo ng if, tapos condition. Yung condition natin, alam nyo guys, meron tayong tinatawag na lowest boundary. Okay, para lang alam natin. Yung lowest boundary natin is 18.5. Yan yung lowest boundary natin para sa normal weight. Okay? Ibig sabihin, pag bumaba ka dyan, you are underweight na already. Okay? So, I'm not a professional. Okay? I-search nyo din. Do your own research or do your own research. But this is yung latest na alam ko. Okay? As far as I know. So, ito yung lowest na ano natin, na normal. Okay? Pag bumaba ka pa dyan, ibig sabihin, you are already underweight. Okay? So, ngayon, ito yung magiging condition natin. Okay? Yung lowest boundary natin will be 18.5. Okay? Ano yun? Ganito mangyari. Kung ang BMI mo, if your BMI is, lagyan natin yung BMI na variable, is less than, mas mababa yung BMI mo sa 18.5, then magka-character out ako. Ano yung ka-character out ko? You are underweight. Underweight ka na. Okay guys, nakukuha ninyo. You are underweight. Ngayon, mas maganda kung end line lalagay ko dyan. Yan. Paano naman kung hindi? Di ano tayo? Kumbaga, sa Python, elif. Pero dahil C++ to, else if lalagay natin. Paano naman kung hindi? Else if, yan. Pero lalaktawan ko ulit para hindi magulo. Else if, kunyari, ang BMI mo is less than 25. BMI mo is less than 25. Okay? So, anything in between 18.5 and 25, dito papasok yon. Bakit? Kasi sa unang statement natin, kapag bumaba ka na sa 18.5, underweight na yon. But anything above that, but not greater than 25, okay? Yon ay normal. So, magka-character out tayo. So, normal. Yan na lang, di ba? Huwag natin paartehin pa. Kasi ang hirap mag-type. Walang suggestion yung ano ko. Kaya paano naman kung hindi normal? Di else if ulit tayo dito. Another condition. Paano naman kung ang ating BMI is less than 30 but not greater than Less than 30 ang ganyan. Less than 30 but greater than 25. Pagka ganyan guys, I think you are overweight ka na yan. Okay? So character out tayo. Uy, wala akong left. Yan, manual typing to guys. You are overweight ka na kumbaga. Okay? And then end line. Paano kung mas mataas ka pa sa 30? Sabi natin yung body mass index mo higher than 30. Pagka ganyan, last na to guys, else na tayo. Else. Yan. Tawagin na natin yung else. Ito na yung pinakamalupit. Magka-character out ulit tayo. Wala nang condition. Last na to Character out, left shift, sabihin natin, you are obese. Sobra mo ng taba. Okay guys. So, papakita ko sa inyo guys, ito yung ating code para makakuha tayo ng body mass index. Ma-determine natin kung is it underweight, overweight, normal, or obese. Okay guys. So, i-run natin. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. For example, ako yung kanina, ang height is 167 in centimeters. Tapos
sabihin natin na yung weight ko is 60. So, 21, normal lang ako. Normal guys, normal. Pero sabihin natin, kunyari, ang weight ko is, run natin siya ulit. Sabihin natin, sa height ko na 167. Ayan. Tapos, ang weight ko is 90. Ay, obese ka na yan. Diba? You are so very, very fat. Nakuha mo guys. So, yan yung simpleng paraan. Paano natin makukuha yung body mass index using C++. I hope you guys learned something, and if you do, please don't forget to subscribe, like, and I want you guys to all comment down below kung ano yung mga topic na hindi pa natin napag-aaralan and you are interested to know. Okay, na gusto nyo ipaliwanag ko. So, lagay nyo lang sa comment section guys. Okay, and we are already on the process of taking notes of all the comments, and yeah, ginagawa na namin siya isa-isa ng mga videos. Unlike before na hindi namin maasikaso kasi ang dami namin ginagawa. Okay guys, thank you so much for watching. See you at my next tutorial.